13 improvised explosive device at isang granada. Nakita mga ito sa loob ng isang inabandonang luxury car sa Vigan City, Ilocos Sur. Isinara mga establishmento malapit sa lugar habang kinukuha ang mga bomba kanina. Makibalita tayo live kay Manny Morales ng GMA Ilocos. Manny. Mark, Maki, naging maingat ang mga tauhan ng Explosive Ordnance Division sa pagbubukas ng isang puting luxury car matapos makatanggap sila ng impormasyon na naglalaman ito ng bomba. Kalye ng Jose Singson sa Vigan City habang sinusuri ng mga pulis ang isang inabandonang sasakyan. May natanggap kasing impormasyon ng mga otoridad na naglalaman ito ng mga bomba. Walang pinayagang makalapit sa lugar maliban na lang sa mga tauhan ng Explosive Ordnance Division ng pulisya. Nagsara na rin ang mga establishmento malapit sa lugar dahil sa takot na baka sumabog ang sasakyan anumang oras. Matapos ang ilang minuto, nakuha ng mga otoridad sa isang bag sa loob ng sasakyan ang 13 improvised explosive device at isang granada. Nauna nang nai-report sa pulisya na inabandona ang naturang sasakyan na hininala ring karnap sa isang kalye sa lungsod ng Vigan noong pang May 1. 7 araw na itong nakaparada roon. Sa investigasyon ng pulisya at sa record ng Highway Patrol at LTO, taga San Fernando City, La Union ang may-ari ng kotse. Nagpakita ang may-ari ng kotse sa pulisya. Inaalam din kung kanino ang mga pampasabog at kung may kinalaman ba ito sa papalapit na eleksyon. Mark, Maki, dahil nga sa pangyayari kanina na pagkabulabog ng mga tao at pati na rin ng mga motorista, nagresulta ito ng mabigat na daloy ng trapiko sa poblasyon o sa pinakasentro ng Vigan dahil nga sa pagsara sa Jose Singson Street. Yan muna ang latest mula dito sa Ilocos Sur. Manny Morales, nagbabalita, Pilipinas.